matuto sa araw na ito. Kaya sabayan niyo ako sa ating pag-aaral. Ito yung ating aralin sa araw na ito. Ngayon, kilalanin natin ang mga insekto ipapakita ko. At may mga letra dito na magsasabi at magbibigay sa atin ng hudyat kung anong mga insekto ba ang nasa larawan. Sa unang larawan, anong insekto ba ito? Tama kayo, ito ay bubuyog. Sino nakakita na ng bubuyog sa inyo? O nakagat na kayo ng bubuyog? Ba masakit yun? Ayan, kaya dapat mag-iingat tayo sa mga bubuyog. Pero sila ay nagdadala ng mga pollen mula sa mga bulaklak doon sa iba't ibang mga lugar na makakatulong upang mas lumaki at lumago ang mga bulaklak at mga halaman. Katulad din ng ginagawa ng iba pang mga insekto. Susunod naman ay, anong hayop kaya ito? Na nagsisimula sa letrang H. Tama kayo, ito ay higad. Sabihin nyo nga, higad. Nakikita niyo ba yung mga higad na mabalahibo tulad nito? Ito ay gumagapang-gapang sa mga puno, sa mga halaman. Ayan yung mga higad. Susunod kaya, anong hayop kaya? Letrang P. Ayan, ito ay paru-paro. Yan, katulad ng mga bubuyog, ang paru-paro din ay dumadapo sa mga bulaklak at ikinakalat nila ang pollen na nakakatulong naman para sa pagpapadami at pagpapalago ng mga halaman at bulaklak sa ating paligid. Kaya napakaganda rin nilang mga insekto. At ang huli naman ay ang letrang L. Ito ay ang mga, isipin nyo nga ano ito, ito ay langgam. Sino dito yung nakakakita palagi ng langgam sa loob at sa labas ng kanilang bahay? Nakagat na rin ba kayo ng langgam? Di ba masakit yung kagat ng langgam kahit yung maliit na langgam, yung kulay-pula? Nangangagat yun, hindi ba? Ayan. Pero alam nyo ba na mula sa mga langgam, meron tayong mga mahalagang aral na matututunan sa kanila na dapat nating isabuhay. Alam niyo ba na binanggit sa Biblia kung gaano kahalaga ang ginagawa ng mga langgam? Ang sabi doon, pagmasdan natin ang mga langgam. Hindi sila nagtatrabaho, ngunit nag-iipon sila ng pagkain para sa panahon ng taggutom. Di ba? Napakagaling ng mga langgam at naisip nila ang mga bagay na yun. Kahit maliit lang ang utak nila kung ikumpara sa mga tao. Pero naiisip nila ang mga ganoong bagay at nagagawa nila yung mga bagay na iyon. Yan, matuto tayong mula sa kanila. Nakikita niyo yung nasa larawan, hindi ba? Ayan, nakikita niyo ito. Ang ibang mga langgam, sila ay mga manggagawa. Sila yung mga naghahanap ng mga pagkain at dinadala sa kanilang lungga. Ayan. Ito yung kanilang lungga. At may mga iba't ibang mga butas yan. May mga tunnel na nilulusutan nila at may mga taguan sila ng pagkain. Mga itlog, taguan ng mga itlog. Meron din silang nilalagyan kung ng mga bagong pisang, mga langgam, mga larva ng mga langgam. At meron din pinagtataguan yung reyna. Okay, bukod sa mga manggagawang mga langgam, meron din sila mga sundalong langgam na lumalaban naman sa mga kaaway. Ayan. Alam niyo ba, napapansin niyo ba yung mga langgam na naglalakad at para ba silang mga sundalo na nagmamarcha? Diba? Kumisa naman napapansin niyo para silang humahalik sa isa't isa. Yung mga langgam, nagpapasa sila ng mga mensahe sa isa't isa. Halimbawa, nagpapasa sila ng mensahe kung saan makikita yung pagkain, ipapasa nila sa isa't isa yan. Lalapit sila sa isa, tapos parang hahalik, nagpapasa sila ng impormasyon kung saan yung pagkain o kaya kung saan yung may panganib o may mga kalaban na maaring kainin sila o maaring makapahamak sa kanila. Ganun katalino yung mga langgam.
Sa akdang ating babasahin, matutuklasan natin na at ating pa matututunan kung gaano kahalaga ang kanilang ginagawa at ano ba ang dapat nating matutunan bilang mga tao. Paano tayo magiging katulad ng mga langgam? Alamin natin sa kwento mamaya. Ngunit ang gagawin muna natin ay atin muna sasagutan ang pagsasanay sa ating aklat. Tukuyin kung tama o mali ang kaisipang inuugnay sa kahulugan ng salita. Sagutan ito sa pahinang nakalagay sa inyong screen. Pagsasanay, dalawa lang yung sasagutan ninyo. Bibigyan ko lang kayo ng ilang minuto para sagutan ito. Tingnan niyo mabuti kung ang pangungusap ba ay nagsasabi ng tama o kaya mali. Sulat ito sa inyong aklat. Meron kayong 3 minuto para gawin ito. Pwede niyo i-pause ang video habang sumasagot. Pagkatapos, i-play na lang kapag tapos na kayo para makita kung tama ang inyong mga naging sagot. Narito yung mga tamang sagot sa bawat bilang. Iwasto ang sariling aklat. Ngayon, maaari ba natin basahin ang bawat salita at bibigyan natin ng kahulugan at bubuo kayo ng mga pangungusap gamit ang mga salitang ito. Pwede niyong isulat ang mabubuong pangungusap sa inyong drill board o kaya sa inyong kwaderno. Handa, basa sa una, inabala, handa, basa. Inabala. Ano ba ibig sabihin ng inabala? Diba? Yung inabala, iniistorbo ka. Halimbawa, okay, anong mabubuo niyo pangungusap gamit ang inabala? Halimbawa, ang pangungusap ninyo ay, inabala ako ng aking kapatid habang ako ay gumagawa ng isang artwork. Diba? Ibig sabihin ng ginugulo ka, iniistorbo ka. Yan. Pangalawa naman, handa, basa, bubong. Saan ba makikita ang bubong sa inyong bahay? Diba ito yung nasa itaas, ito yung tumatakip sa bahay para hindi mababasa yung bahay natin at yung mga nasa loob na kapag umulan o hindi tayo naaarawan. Kaya tayo ay naglalagay ng bubong sa ibabaw ng bahay. Okay, pwede ba kayong bumuo ng pangungusap gamit ang bubong? Sa pangatlong bilang, handa, basa, pinatibay. Ano ibig sabihin ng pinatibay? Pinatatag o pinapalakas mo, yun ang pinatibay. Halimbawa, mabubuo natin pangungusap, ang aming bahay ay pinatibay upang hindi ito madaling masira ng mga bagyo at ibang kalamidad. Kaya halimbawa, ang aking nagawang proyekto sa science na isang model ng bulkan ay pinatibay ko para hindi ito madaling masira. Diba? Okay. 4, handa, basa, maagap. Ibig sabihin ng maagap, isipin niyo dun sa sagot ninyo kanina, ang ibig sabihin nito ay nagagawa mo agad, hindi pa man dumadating yung problema, nagawa mo na agad ng paraan para pag dumating yung problema, ay hindi ka mahihirapan. Halimbawa, okay, paano ba tayo magiging maagap? Halimbawa, tulad ng mga langgam, maagap sila. Halimbawa ay magkakaroon ng bagyo. Diba? Kapag magiging maagap ka, kung nakapaghanda ka na bago man ito dumating. Yan, pinaghandaan mo na. Yun ang ibig sabihin ng maagap. Kayo ba? Masasabi niyo bang maagap din kayo? O kapag dumating na yung problema, yung sakuna, mamumblema kayo kung anong gagawin niyo, hindi niyo alam ang gagawin kasi hindi niyo ito napaghandaan. Yun ang naging problema ng mga taong hindi maagap. Inaabangan na lang nila dumating ang problema sa kanilang magagawa ng solusyon.
'Di ba? Dapat tayo maging maagap tulad ng mga langgam, hindi ba maagap sila? 5, handa, basa, panukala. Okay, ano ibig sabihin ng panukala? Ito yung mga magagandang suhestyon o magagandang gawain na sinasabi ng ibang tao para sa iyo na pwede mong gawin. Halimbawa, nagpanukala ang ating mayor, ang ating mayora na dapat ay mag-iingat tayo sa pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng hindi palaging paglabas ng bahay o kaya naman pagsusuot ng face shield at face mask kapag lumalabas. Yun ang mga halimbawa ng panukala. Ano yung mga pwedeng gawin para masunod mo ang mga bagay na dapat mong gawin at hindi ka mapapahamak. Yun ang panukala, mga suhestyon o mungkahi ng ibang tao. Okay, nakagawa na ba kayo ng pangungusap sa bawat bilang? Okay. Noong nakaraan, noong AC natin noong Biyernes o kaya noong Huwebes, ibinigay ko na ito bilang paalala sa inyo na basahin ang kwentong ito, tulad din ng langgam. Kung hindi nyo pa nababasa, pwede nyo basahin ulit ang mga ito dito sa pahina nakalagay sa ating screen. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magbasa. Okay, halimbawa, nabasa mo na yung kwentong ito, pwede naman kayong bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga salitang ito. At pwede nyo ilagay sa kwaderno o kaya naman pagka naisulat na sa kwaderno, pwede nyo ilagay sa chat box ng Padlet na ito. Yan, pwede nyo i-pause ang video kung nagbabasa kayo ng kwento ngayon. Okay, pwede nyo na rin i-play kapag tapos na. Okay, tingnan natin kung naintindihan at nabasa ba na mabuti ang kwento. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Ilalagay natin ang bilang 1 hanggang 5 sa bawat bilang. O halimbawa, hindi nyo naman kailangan kopyahin lahat ito. Okay, pwede nyo naman i-screenshot kung gusto nyo. Pwede nyo hindi na kopyahin. Ilalagay nyo lang ano ang mauna bilang, pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na, hanggang pang-5 pangyayari. Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para gawin ito. Pagkatapos mamaya, iwawasto natin ang inyong mga sagot. Pause natin ang video. Pagkatapos, i-play kung tapos na. Ngayon, iwasto natin, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay, basahin natin ang unang pangyayari. Bilang 1, napansin ni Corina ang mga pila-pilang langgam. Diba sa umpisa ng kwento, napansin niya yun. Bakit ganoon yung mga langgam? Okay, pangalawang pangyayari, ipinaliwanag ni Lolo Ernesto ang ginagawa ng mga langgam. Hindi ba pinaliwanag ni Lolo Ernesto sa kwento na ang mga langgam ay nag-iipon ng pagkain bago pa man dumating ang tag-gutom o kaya naman ay panahon ng tag-ulan. Kaya nag-iipon sila ng pagkain sa ilalim ng lupa o kaya doon sa kanilang pugad. O kung saan sila nagtatago sa kanilang lungga, nag-iipon sila ng pagkain, kaya may dala-dala silang minsan makikita niyo pagkain, tulad ng mga butil ng bigas, sila dala nila yan, asukal, o kaya naman minsan mga dala-dala nila, mga halaman, o kaya naman mga patay na hayop, dala-dala nila, kinakain nila yan. Alam niyo ba yung mga langgam, tulad ng ibang mga insekto, ay nakakatulong sila sa ating paligid. Akala nyo maliliit sila pero malaking natutulong nila kasi sila yung dumudurog na mga nabubulok na mga bagay. Sila yung dumudurog nito at madaling nasisira o nade-decompose ang mga nabubulok na mga bagay dahil sa tulong ng mga insekto tulad ng langgam. Sila din yung kumakain ng
mga ibang nabubulok na mga bagay tulad ng patay na mga insekto, patay na mga uod, kinakain nila yan at iba pang mga hayop. Nakakadiri, di ba? Pero yun ang trabaho nila. Okay, pangatlong pangyayari. Inaayos ni Lolo Ernesto ang kanilang bubong. Di ba inaayos ni Lolo Ernesto, bumalik na siya. No? Nagtatanong si Corina tungkol doon, inaayos niya yung kanilang bubong. At ipinapaliwanag ni Lolo Ernesto kung bakit niya inaayos ang kanilang bubong, di ba? Para bago pa dumating ang mga bagyo, hindi ito madaling matatanga yung bubong nila at hindi madaling masira. Ang kanilang bahay ay katulad ng bahay kubo, gawa sa kahoy at mga pawid o kaya mga dahon ng palmera yung kanilang bubong. Okay, pag hindi nila pinapalitan at hindi nila pinapatibay yon, kapag dumating ang bagyo, mabubutas ito o kaya masisira agad. At mapapasukin ng ulan yung kanilang bahay. Kaya bago pa man dumating ang bagyo o mga malalakas na ulan, inaayos na ito ng mga tao, lalo na sa mga probinsya. Diba? Okay, halimbawa sa bahay ba ninyo, bago ba dumating ang mga bagyo at malalakas na ulan, inaayos na ba yung bahay ninyo para hindi ito pasukin ng tubig? O kaya naghahanda ba kayo ng pagkain para kung sakaling hindi kayo pwedeng lumabas o nagkakaproblema sa labas at kailangan na sa loob ng bahay, meron kayong nakaimbak na pagkain. Halimbawa ngayong pandemya, di ba, may panahon na minsan binabawal na lumabas ng bahay. May schedule lang kung kailan lalabas ng bahay. Kailangan may nakaimbak na pagkain sa loob ng bahay para meron kayong pagkain at hindi kayo mauubusan. Hindi kayo magugutom. Okay, dapat nakahanda lagi ang inyong pamilya. Okay, pang-apat na pangyayari, tinanong ni Corina kung paano maging maagap tulad ng lolo niya. Diba, tinatanong niya yung lolo niya, Lolo, paano ba maging maagap? Ano ba ang gagawin ko para hindi lalanggamin ang aking sinaing at yung asukal? Kasi yun ang kinakain ng mga paborito ng mga langgam yan. Kapag hindi mo binabantayan, maaring nila itong kainin at uubusin nila. Kikita mo na lang na nandun sila sa loob ng lalagyan. Okay, at ang panghuling pangyayari, pinaliwanag ni Lolo Ernesto kung anong gagawin upang hindi lusubin ng langgam ang sinaing at asukal. Diba? Ang sabi niya ay yung sinaing na kanin, pwede mo ilagay sa ibabaw ng tray at yung tray lalagyan mo ng tubig para hindi madaling maakyat ng langgam yung sinaing mo, yung kaldero. Okay, ganun din ang pwede mong gawin sa asukal. So yung lalagyan ng asukal, papatong mo siya sa isang tray o kaya plato na may tubig may tubig sa loob para hindi ito madaling akyatin ng langgam. Ginagawa niya rin ba yan sa bahay ninyo? Yan. Okay, katulad ng dapat maging katulad tayo ng mga langgam, maging maagap tayo at dapat ay maging alisto ka, lalo na sa panahon ng sakuna, bago pa man ito dumating o ang problema ay napaghandaan mo na. Okay, bilang pagsulat sa journal, ito yung tanong natin. Ano-ano ang mga gawain mo sa tahanan at paaralan na kailangan mong maging maagap sa pagkilos at paggawa? Ano ang mga gawain mo sa tahanan at paaralan na kailangan mo maging maagap sa pagkilos at paggawa? Maaari niyo rin isulat ang inyong sagot doon sa Padlet. Yung sa komento sa Padlet. Yan, sana ay natuto tayo mula sa mga langgam. Maging maagap ka at kumilos ka para ikaw ay makapaghanda sa anumang sakuna o anumang problema. Paalam sa inyo mga mag-aaral. Sa susunod ulit, paalam.